Mapagpala at magandang araw po muli sa ating lahat. Sa ngayon ay tatalakayin naman natin ang ika-6 na unit na may pamagat na The Art and Science of Food Processing, Transforming Harvest. Yan. Lesson 1, Transforming Harvest. So, madaling sabi, ano po pwedeng mangyari or magawa sa mga naani na or yung nakuha or yung nakolekta or yung mga nahuli. Okay po? Yan. Okay, pag-aralin na nga natin. Okay. So, inasahan ko na sa pagtatapos ng lesson na ito ay merong masarap na putahe. Yan, merong masarap na mailuluto kayo, no? Sige. Pero bago ang lahat, let us discuss what is food processing. So, according to our reference, food processing refers to the methods and techniques used to convert raw ingredients into safe, palatable, and easy to store food products. Basta food processing ang pinag-uusapan ng sabi. Ito daw yung pamamaraan at iba't ibang mga techniques na ginagamit para yung hilaw na sangkap mo ay may convert mo or maging ligtas, nakakain at madaling i-store ng mga food products. Yan. Next. Yan. Food processing methods have evolved significantly over time. So from traditional techniques used for centuries to modern and innovative methods that continue to enhance food safety, quality, and sustainability. Yan. Sabihin lang daw nun ay natuto ang mga tao ng iba't ibang pamamaraan ng food processing methods. So methods of food processing from traditional to modern techniques play a vital role in preserving food. So ensuring safety and meeting the evolving needs of consumers by enhancing shelf life, quality, and sustainability. For example, di ba noon ay hindi naman uso ang freezer. So, pero dahil sa paglago ng kaalaman ng tao ay naimbento ang mga freezer, lalo na sa mga tropical countries, kagaya natin sapagkat hindi naman natural sa atin ang nagyayelong lugar, di ba? So, ibig sabihin lang nun ay kung ikukumpara natin sa ibang bansa na sila ay may winter, so nagyayelo talaga, meron silang, di nila kailangan ng freezer. Sa atin kasi, kailangan natin ng freezer. Yan. So, ang freezing ay isa sa uri ng, o isang methods of food preservation. No? Food preservation naman siya. Okay po. Next, sa traditional methods tayo, meron tayong drying, fermentation, smoking. O pag-aralan po natin isa-isa. Drying is one of the most oldest techniques. So pag tinutuyo, ano? Dry. Okay? Yung mga raw fish ay ibinibilad sa araw para mawala or mabawasan ang moisture para hindi na doon mag-grow ang mga bacteria and fungi or mga microorganism. Yan. Next, fermentation. Ferment from the word itself. Ferment. Gamitin natin yung term na parang hindi naman siya binubulok na as in bulok na hindi na makakain, kundi ay kagaya ng nasa screen ninyo, fermentation involves microorganisms no converting sugars into acid or alcohol. So yung mga sugar na nandun na nasa food, nako-convert yun sa tulong ng microorganism. Okay po, yung good microorganism na kayang mag-convert ng sugar into acid or alcohol, yung parang pampaasim. Acid, siyempre maasim. Smoking naman, so ito yung parang pagtitinapa. Tama ba? Pagtitinapa. So smoking involves exposing the food to smoke. O kaya nga smoking. From burning wood, which imparts a distinct flavor and extends shelf life. Yan po, smoking. May tatlo na tayo. Ano po? Drying, fermentation, and smoking. Tandaan nyo lang po yan. Next. So, modern methods na tayo. So, pag sinabi nating modern, ito yung makabago. Una, canning. So,
Yan. Next, yung freezing and pasteurization. Yan. Sa kaning tayo, drying. Ay, drying na naman siya. Naulit siya, no? Sa pag sinabi natin kanin, kaning, ano? Kanin tuloy. Kaning, inilalagay sa can, sa lata, yung isda. So, pag sa freezing, o yan, ginagamitan ng freezer. Yan. Freezing is a method that halts the activity of microorganisms by storing food at sub-zero temperatures, maintaining its quality for extended periods. Yan. So, hindi ganun kabilis na kumalat ang pagdami na po ng microorganism doon sa isang raw ingredient. Pasteurization, to kilalang kilala si Mr. Louis Pasteur. Yan. So, na-discover niya yung yung pasteurization nga, yan. Pasteurization. Si Louis Pasteur. Ano? Ah, so, pasteurization is the process of heating food. Iniinit daw yung pagkain. Usually liquids to a specific temperature to kill harmful bacteria without affecting the taste or nutritional value. So, yun yung pasteurization. Iniinit mo yung pagkain sa specific temperature para mamatay yung bacteria. Pero hindi nawawala yung nutritional value. Okay. Importance of food processing. Bakit mahalaga? Una, maintaining nutritional value. Kagaya nga ng binanggit kanina dun sa pasteurization. Ayun, meron pa palang nauna. Wait lang. Enhancing food safety, syempre, o kapag na-preserve, na-process ang isang raw ingredients, mas magtatagal ang pagkain na yon. Pag magtatagal, ibig sabihin lang nun, meron tayong makukuha or makakain in the future. Hindi ganun kadaling mawawalan tayo. Kasi nga, nape-preserve. Extending shelf life, ganun lang din, napapahaba yung buhay. No? Or yung time na pwede mo siyang makain bago masira. Maintaining nutritional value, ito nga kagaya ng binanggit natin kanina kay Louis Pasteur, ano? Iniinit mo yung isang liquid para mamatay yung microorganism pero hindi nawawala yung nutritional value niya or content. Economic significance in the agricultural sector dahil nga naipaprocess yung food, na i-convert sa ibang product o produkto, nagiging kaakit-akit siya sa ibang tao or naibibigay yung or na gagampanan yung isang specific na needs ng isang tao. Yan. For example, galing sa mga fish oil na supplement. Yan. So, na tutugunan yung isang specific need ng isang tao. So, yung may mga taong gusto ng fish oil, ayun, bumibili sila ng fish oil. Diba? Kaya economic, nakakapag-create ng panibagong produkto, nakakapag-create ng mga job opportunities or business opportunities. Yun. So, the food processing industry offers career opportunities. Okay, yan dami binabanggit ko kanina. Ulit lang. So, did you know that food preservation date back to prehistoric times? So, ano nga bang nangyari? Early humans discovered that drying and smoking meat allowed them to store food longer. So, kaya traditional kanina yon. Nabasa naman natin yon, which was crucial for survival during harsh seasons. So, dahil nga nape-preserve ang pagkain, nakakatulong yun sa kanila para makasurvive sa isang harsh season. Nakakabulo yung harsh seasons. Today, food processing has evolved into a highly sophisticated industry, ensuring food safety and extending the availability of food products worldwide. So, hindi lang sa isang bansa pwede mag-produce ng isang product, kundi nag-export pa nga. Di ba? So, food processing is a significant contributor to society and the environment. For instance, we can contribute to environmental conservation by engaging and sustainable food processing practices. So, next unit, ayan, kung daw nagkakamali, next unit, mag-engage kayo sa
food processing practices or kagaya nga ng ang tawag doon? Sugar concentration and etc. Pag-aralan na lang natin pag nandun na tayo, no? So we can make also a tangible impact by reducing food waste through better preservation techniques or exploring business opportunities that emphasize eco-friendly packaging. Yan, dahil nga, yan, alam naman natin ngayon yung kalat isa sa major problem ng isang bansa. Sobrang daming pinoproduce na mga product. So, yung packaging, ano, yung packaging niya ay hindi ay nagiging problema talaga. No? Yung iba, pag bumili ng isda, yung pinagplastikan, tinatapon na lang. Yun ang mahirap. Iba naman, sinusunog. Iniipon, sinusunog. Ano bang nagiging resulta ng pagsusunog? O, nakakadagdag sa init dito sa Earth. Okay po. And suddenly, ito ay nagiging global warming, nakakapagresulta sa pagtunaw ng mga malalaking tipak ng yelo sa Antarctica, sa malalamig na lugar, sabihin natin ganun. North and South Pole, mga area doon na yung nagyayelo. So, tumataas ang sea level. So, lumulubog yung ibang isla. Ba't ba tayo napunta doon? Okay. So, vacuum packaging is a modern innovation. Ibig sabihin is tinatanggal yung, yung hangin. That has revolutionized the food preservation industry, removing air and nandiyan pala sa ano, sabi ko agad. Removing air from the packaging significantly slows down the growth of bacteria and mold, extending the shelf life of products like cured meats, dried fruits, and vegetables. Vacuum packaging preserve the freshness and flavor of food and also reduces the need for chemical preservatives. So, tandaan nyo lang yun, vacuum packaging. Yan. Yung parang airless yung pagka-package, ano? Airless, walang hangin. Tinatanggal yung hangin. Kaya nga vacuum eh, 'di ba? Kung natin talakayin pa 'yan. So 'yan. Let us go to the unit 6, lesson 2 na tayo. Titled The Essence of Ingredients. Ayan. Bakit mahalaga na magkaroon tayo ng mga ingredients o yung mga raw products, raw ingredients po na, raw products, sorry, raw ingredients, yung mga hilaw na ingredients. Bakit mahalaga? Sa tanong pa lang na yun, masasagot na ninyo. Kasi kung walang raw ingredients, wala kayong magiging byproducts. Kapag walang naging byproducts, eventually, di wala tayong mabibiling kung ano man. Puro hilaw. Di ba? Mahirap naman kainin halimbawa hilaw. Di ba? Hindi mo lang na-process. Mas masarap pa rin yung may flavor, naluto, and etc. So, ingredients are the building blocks of any food. No? It is the fundamental, no? Fundamental things. Basta ingredients, ayan. Mahalagang bagay. Ito yung pundasyon ng isang masarap na pagkain, no? They determine the food's flavor, ayan, texture, appearance, and nutritional content. Hindi naman na siguro bagong bagay sa atin yung tinatawag na ingredient, ano? Mga sangkap sa Tagalog. So the quality and type of ingredients used influence the entire process. Kaya nga meron tayong mga parang pang world class na ingredient, di ba? So for example, yung caviar, di ba? Yung itlog. Pero basta world class ingredient siya na inihahalo sa mga top dishes. Ayan. Ano pa? Depende sa mga karne, yan. Meron ding mga good quality, meron ding parang low quality, parang ganun. Meron yung parang pasira na, meron yung fresh na fresh. Yan. So, role of ingredients. So, binanggit naman na yan kanina. Flavor and aroma, texture and mouthfeel, appearance and color, nutritional content. Dito ba yan? Wala. And shelf life and preservation. Importance of selecting quality ingredients. Bakit mahalaga na maganda ang mapipili nating ingredients? For example, ganito. Kapag kayo bumili ng carrot, no? Yung carrot medyo may bulok na.
Alam mo yung napakalasa nun, pag nakain mo yun, para siya talagang as in, kapangit ng lasa niya. Pag naihalo mo sa food. Yan. Kaya mas maganda talaga na maganda ang mapipili or quality ingredients ang mapipili. Pero basahin muna natin itong nasa slide po natin. Ensure food is safe. So, ligtas ang pagkain mo. Flavorful, kasi nga, walang sira. Flavorful, ayan, masarap. And has a longer shelf life. Pwede mo magamit ng ilang araw, ganun. Kahit hindi mo pa siya hiwain or iluto. Reduces the risk of foodborne illnesses and enhances flavor. Elevate dishes by adding aromatic and flavorful complexity. Improves the overall eating experience. So, ganun kahalaga ang mapipili po natin ay dekalidad ng mga ingredients. So, sana may apply niyo yan kapag nag-performance test kayo. So, ayan. So, meat in food processing. So, meat is a primary source of protein. May protina in many diets. Meats are classified into red meat. O, pag sinabi nating red meat, ang mga uri ng mga ano na yon, laman is yung beef, pork, lamb. Okay? And white meat. Kapag sa white meat, poultry, no? Kapag red meat, livestock. Karaniwan dyan is yung mga and beef, pork, lamb. Kapag white meat naman, poultry ang white meat. Next, each meat type has distinct characteristics in texture, flavor, and fat content, affecting its processing methods. Siyempre, iba-ibang, halimbawa, yung baka, sobrang tagal pakuluan. Di ba? Ang hirap palambutin. Pero yung manok, isang kutsa mo lang, lalambot na. Di ba? Ayun lang naman. Fish and shellfish in food processing. So, they are rich in omega-3 fatty acids. So, alam naman natin yung omega-3 na yan ay talagang sobrang bida-bida sa ano sa nutritional content ng mga canned food kagaya nga nung sardinas, di ba? So talagang may omega-3 fatty acids. Vitamins and minerals, popular fish used in processing include salmon, tuna, and tilapia. Commonly processed shellfish include shrimp, crabs, and mussels, known for their unique flavors and textures. So fruits and vegetables are foundational ingredients in food processing due to their rich nutrient content and vibrant colors and diverse flavors. Iba-ibang lasa. Ayan, nulit lang naman. So condiments tayo. Pag sinabi natin condiments, ito yung mga dinadagdag natin na mga pampalasa, no? Vital in food processing, enhancing flavor, aroma, and appeal. Ayan. Serve various function, adding moisture, enhancing taste. Basta yung condiments, ito yung mga nilalagay, toyo, ano pa ba? Suka, yan, sugar, etc. Transform the taste of dishes. Yan. Herbs and spices. Yan. Kagaya nga halimbawa nung rosemary, ah, yung tawag dito, paminta, marami pang iba, cinnamon, etc. Essential in food processing, enhancing the depth, aroma, and complexity of dishes. Each herb or spice has distinct characteristic. Ano mo ba, pati yung, ano eh, yung dahon ng oregano, ayan, ginagawa din palang, ano yan, spices. Kaya nga herbs and spices. Contribute to both the sensory qualities and nutritional benefit of food. Next is food additives and preservatives. O yung mga Ajinomoto, o yung magic sarap, pampalasa, di ba? Ayan. Common additives includes colorants, flavor enhancers, and emulsifiers that improve the visual and sensory appeal of processed foods. Preservatives like sodium benzoate, nitrates, and sulfites help prevent spoilage and maintain food safety by extending the shelf life. Yan po, mga herbs and spices. Yan. Luya. Ano bang mga nare-recognize nyo dyan? Yan, sa star fruit ata yan. May nuts po ba? Nuts, bawang, sili. Yan, mga cinnamon. Siguro yan. Yan. Paminta.
Tapos yung, siguro ano yan, yung mga pula-pula na to, at swete, no? Yan. So, kahirap naman siguro kumain. Maggisa ka na walang igigisa, di ba? Walang man sibuyas. Paano ka, ano yun? Paano ka magluluto ng walang sibuyas, ano? Tsaka bawang, gano'n. Kaya naman, kaya lang, mas masarap pa rin kung may dagdag na mga pampalasa. Di ba? Okay, next. Unit 3. I mean, lesson 3 of Unit 6. So this is the last unit or last lesson in Unit 3. In Unit 6. And medyo gabi na kasi, ano, medyo nalilito na. So methods of food processing, ito na binabanggit ko po kanina or sa last video po natin. Okay? Sugar concentration, fermentation, okay, etc. So it's important to follow industry standards in food processing to ensure that the food is safe and consistent. So, kailangan dadaan din siguro sa FDA, Food and Drug Authority. Yan. May mga food technologists tayo, nag-i-inspect ng mga product. So, importance of following standards. Una, prevention of contamination. Siyempre, pagka na-prevent ang contamination, safe ang food, ensuring consistent quality. So, maganda ang quality. Mataas ang kalidad. Protecting consumers' health. Siyempre, ang inaalala po natin dyan ay wag maging cause ng any trouble, any disease, or any kind of illness ang ating food. Compliance and regulatory requirements sa mga batas na umiiral sa Pilipinas at sa mundo. Global trade and consumer trust. So, pag-aralan na po natin isa-isa. Yan. Sugar concentration in food preservation. O basta sugar concentration, ginagamitan niya ng sugar. Okay? Mga jam. Yan po yung mga ano pa. Jam, ano tawag doon? Yung pag-aatsara. Atsara ba yung tawag doon? Oo, parang ganun. Tawag doon. Vegetable. Ay, nakalimutan ko yung tawag sa kanya. Ano ko na lang sa inyo. So, sugar concentration in food preservation by limiting microbial activity. Sugar helps preserve food. Alam naman natin yung sugar, halos parang acid yan, no? Tama ba? Is sugar acid? Let's check it. Hindi pala siya acid. But it contribute to acid production. Yun pala dapat. Yan, yung sugar concentration. Sugar. Yan. Okay, dito binanggit na by limiting microbial activity, sugar helps preserve food. Yan. Kasi nagko-contribute yung sugar sa acid production. Yan. So kapag mataas ang acid, o mamatay nakakatulong ito para pampatay, no? Or pang-limit ng microbes. Kagaya ngayon, ano ba yan? Applications in fruit preserves, jams, and jellies. Sugar is widely used to preserve fruits in products like jam and jellies. Sugar enhances the flavor and texture of these products. Example is yung jam making. Gagawa kayo ng jam. Send ako ng video, gayahin ninyo kung paano ginawa or kahit kayo na lang mismo mag-research. No? Ganyan ang magiging performance test ninyo sa Unit 6. Gawa kayo ng jam. Pwedeng individual siguro, pwedeng groupings. Nakadepende pa rin naman yan sa inyo kung gusto nyo individual. Pero mas maganda na groupings para bagay, paano ka matututo lahat kung groupings, di ba? Mas maganda ng individual para.
Individual na lang. Or pair by pair, ganun. Or three members, depende. Basta lahat is makakatulong. Yan. Balik ko. So fermentation tayo is a natural process involving microorganisms like bacteria, yeast, or fungi. So basta fermentation, ang keyword doon is yung yeast, no? These microorganisms convert sugars and starches into alcohol or acid. So kanina yung sugar, i-create siya ng acid, no? Ito naman ay yung sugar, kino-convert naman niya yung sugar nagiging nako-convert siya sa alcohol or acid. So fermentation is vital for preserving food and improving its flavor. So ayan, yung mga wine, diba? Nabe-ferment po yan. Each product relies on a specific microorganism. Example po nun is yung Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus. Yan. So pag tinanong ano yung mga bakterya, tawag sa mga bakterya na ginagamit sa pang-ferment, yan. Lactobacillus bulgaricus yan. And Streptococcus. Yan. Yun lang naman po. So pickling. Yan, pickles. Ito yung inaalala ko kanina, yung pagpipickle. Yung nilalagyan ng konting sugar yung isang mixture and ng suka. Yan, pickling. Tapos ibinubuhas mo dun sa isang jar. Tapos nandun yung mga vegetables. For example, vegetable pickles pickled vegetables pala. Ayan. Pickled vegetables ang gagawin mo. Ayun, ihahalo mo lang siya doon. Tapos pwede mo siyang store. Sa inyo kung anong gagawin niyo. Pickling, jam, yan, etc. Ito naman, punta tayo sa salting technique. So, role of salt in food preservation, ancient preservation method na pampreserba. So, alam naman natin na iski nga, ano panahon ng pangangaral di ba? Ang asin ay isang uri ng um, pampaiwas na mabulok ang isang bagay o pagkain. Draws out moisture, inhibits microbial growth, enhances flavor and texture, often combined with other methods. Diba? Yung halimbawa, yung drying o nilalagyan ng salt tapos dinadry. Ay, ito pala yun. Dry salting or curing. Salt is applied directly to the food surface. So, nilalagay sa surface ng food o ng ingredient, ng raw ingredient. So, dry out moisture, creating a concentrated brine that inhibits microbial growth. So, yung pag-brine, hindi siya acidic, kundi um, salty. Yan. Next, used for meats like ham. Wait lang, may nag-chat. Ay, wait lang. So, yan. Basta brine, ano? Pag sinabi nating brine, yan as tubig yun parang na may salt, no? Water and salt combination or mixture. Brining, food is soaked in a salt water solution. Yan, salt water nga. Yan. Dito rin pala. Salt water penetrates the food, drawing out moisture and infusing it with salt. Yan. Basta brining, yung tubig na may salt, inihahalo sa raw ingredient. So corning naman, a type of dry salting using large salt crystals. O basta yung corning, ang ginagamit niya is large salt crystals. Yan. Curing methods for meats and fish. It preserves meats and fish using salt, sugar, nitrates, and smoke. It draws out moisture, preventing spoilage. Methods: dry curing, curing agents applied directly, wet curing, soaking in brine. So may dalawang uri ng dry curing, di ba?
For example, yung dry curing, salt, directly inilalagay doon sa surface ng isang ingredient na hilaw. Pag wet curing naman, sinosok sa brine or salt water solution. Yan. Effects of curing on flavor and preservation. Extend shelf life of perishable foods. Salt, sugar, and other curing agents create a unique taste profile. So, di ba, kagaya nga ng um, dried fish na talagang paboritong paborito ng maraming mga tao na inihahalo sa ibang mga pagkain. Yan. Alam mo, dilis, di ba? Mga dried dilis. Masarap ihalo yun sa ibang mga putahe. Nag-add siya ng flavor. Traditional and modern smoking techniques and exposes food to smoke from burning wood. Ayan. Pag traditional, ito yung burning wood talaga, pinapausukan. Sa modern naman, merong machine na nag-i-smoke. Ba? Ayan, parang tinapa lang naman yan. O drying and rehydration. Ito, gumagamit naman tayo mga may mga no, machine naman na po na pang dehydrate. Alam naman natin yan po. Pero sun drying muna tayo. Pag sa sun drying, the oldest and most traditional. Pa sa pag sinabi nating, pag ang tanong is yung oldest and most traditional method ng drying, sun drying lang yan. Next is yung oven drying. Gumagamit ng oven. Okay po, di sun. Next is yung dehydrator. Yan, gumagamit lang ng appliances na dehydrator. Okay po, yun lang na may keyword. Freeze drying employs advanced technology to preserve food, removes moisture through sublimation. Ice is directly converted into vapor. Food is frozen and placed in a vacuum chamber that the final product is dry and lightweight. So I hope na wala na kayong tanong about doon. Mahalaga lang naman ay magkaroon kayo ng notes. Yan. Natin na isa-isahin yan. Tuturo ko na lang yan kapag gumagawa na kayo ng actual. Pwede naman sa bahay ninyo gawin, pero mas maganda sana sa school. Magpe-present kayo or talagang doon kayo gagawa. So, yun. Yun lang naman ang Unit 6 po natin. Wait na lang for my instructions sa performance task kung anong mangyayari. Pag-usapan po natin yan sa pagpasok po ninyo para maisaayos natin lahat. So, ayun. Yun lang naman Unit 6. I hope na may ano na kayo lecture para meron na kayong maisasend sa ating FB group. Okay po.